Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siya namang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Maylin. Bayano, basahin na natin ang liham ni Maylin. Dear Kuya Perez, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa inyong himpilang pumburadyo. Lalong-lalo na po kuya sa inyo at mga kasamahan dyan. Lumiham din ako kuya sa inyo dahil gusto ko rin pong makahingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Maylin, 25 taong gulang, at isa pa po akong dalaga hanggang ngayon. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Talaga bang hindi na magbabago ang isip mo na mag-abroad, anak? Opo, inay. Para naman umangat ng konti ang buhay natin. Basta, anak, kapag nandun ka na, mag-ingat ka ha. At palagi kang magdasal. Opo, inay. Huwag kayong mag-alala. Kaya kong sarili ko. Alam ko, ang ibig kong sabihin ay huwag kang makakalimot sa Diyos para hindi ka niya pababayaan. Kayo rin, inay, ha? Mag-iingat din kayo dito sa Pilipinas ni Itay at mga kapatid ko, sabihin niyo sa kanila. Gagawin ko ito, inay, para hindi na kayo mahirapan pa ni tatay. Ayos lang kami dito. Kaya pa rin namin ng tatay mo ang kumayod. Kaya nga, inay, gusto ko mang ibang bansa para hindi na kayo mahirapan. Sipin mo lagi ang sarili mo, ha? Hindi lang kami na pamilya mo, kundi ang sarili mo. Opo, inay. Maylin, malapit ka na palang umalis. Mangingibang bansa ka pala. Oo, Jack. Kailangan para sa pamilya ko. Buti ka pa. Naisip mong pamilya mo. Ako, walang magawa Para sa pamilya ko, naaawa rin ako sa kanila. Pwede ka rin gumawa ng paraan para umasenso, Jack. Kaso nga, Maylin, wala nga akong magawa dahil sa hirap ng buhay. Meron, kung gugustuhin mo. Paano nga, dahil sa hirap ng buhay, paano ka kikilos kung puro utang kapag may gusto kang gawin? Alam mo, kapag gusto mo, may paraan. Saka maging positive kang palagi. Salamat sa paalala. Sabi pala, ingat ka na lang sa pupuntahan mo, ha? Salamat, Jack, sa pag-aalala mo sa akin. Salamat. Anak, pagdating mo doon, mag-video call ka ha. Kaagad sa amin ng itay mo. Opo, inay. Kung maaari lang sana, ayaw kong lumayo ka sa amin. Mabubuhay naman tayo kahit papano dito. Inay, di ba napag-usapan na natin ang bagay na to? Nag-aalala lamang ako sa'yo, anak. Sige na po, inay. Alis na po ang eroplano sa sasakyan ko. Sige. Mag-ingat ka doon, ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Bye-bye po, inay. Ingat po kayo palagi, ha. Hintayin niyo ang aking pag-uwi dito sa Pilipinas. Bye-bye po.
bakit ba ang lungkot-lungkot mo, ha, Remeng? May kakaalis lang ng anak natin eh. Parang ka namang inamatayan yan. Ano ka ba? Paano naman kasi? Hindi ako sanay na wala dito ang anak mo. Ang lungkot ng bahay pag wala siya. Nako, Remeng, sa una lang yan. Masasanay ka rin. Kapag nagtagal na. Sana mabait ang employer niya doon sa pupuntahan niya sa ibang bansa. Saan bansa ba yung sinasabi niya? Saan ba siya magtatrabaho? Sa Canada. Kasi nandoon yung kaklase niya dati. Naihanap siya ng employer niyang Canadian na maedad na. Ganoon ba? Buti naman kung ganoon, Remeng. Ang inaalala ko lamang ngayon lang nalayo sa atin ang anak natin. Baka malungkot siya. Natural. Maninibago din yun. Dahil, siyempre, alam mo na, wala tayo. Bago pa siya doon. Di ba, andun yung kaibigan niya. Matagal na rin siya roon. Di kapag walang trabaho, magkita silang dalawa, matwintuhan. Di siya malulungkot. Sana nga. Sana nga, Rodreng. Asyang, tumatawag yung anak mo. Sagutin mo kaagad para makita natin ang kalagayan niya doon. Hello, anak! Kumusta ka na dyan? Eto, inay. Ayos naman ang kalagayan ko dito. Huwag kayo mag-alala sa akin. Nako, anak. Mag-ingat ka lagi dyan. Siya nga pala, kumusta ang amo mo? Mabait ba naman siya, anak? Ay, nako, inay. Napakabait nila. Balo na siya eh. Si Itay, nandyan ba siya? Pakiusap naman gusto kong kausapin si Itay. Eto, kausapin mo ang anak mo. Anak, kumusta ka na dyan? Mabuti naman po, Itay. Kumusta na kayo ni Inay dyan at mga kapatid ko? Naku, awa ng Diyos, anak. Mabuti naman kami rito. Ang ganda pala dyan sa pintahan mong bansa. Mag-ingat ka lagi dyan, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Alam niyo, Itay, hindi ako nahihirapan dito. Kasi ang amo ko, marunong din siyang magsalita ng Tagalog. Ay, nako! Kasi yung kasama niya dito, Pinay din. At tinuturuan siya magsalita ng salita natin. Di maganda, anak. Para hindi magdugo yung ilong mo na makipag-usap sa kanya. Ako rin, Asyok. Ako hindi rin. pa Kausapin ko rin ang anak natin. Anak, huwag mong pababayaan ang sarili mo dyan, ha? Yung amo mo, balo na pala. Baka gawan ka yan ng masama. Ay, nako, inay. Alam niyo po, napakabait niya. Pati pagkain nila dito, parang pagkain din natin dyan sa Pilipinas eh. Kaya hindi ako na nahihirapan sa pagluluto. Sige, ang tatay mo muna kausapin mo at ako'y magluluto muna. Sige, inay, mag-ingat kayo. Oo, anak, huwag kang mag-alala. Sige. Baka makita ka ng amo mo, pagalitan ka. Sige na. Hindi po. Sige, tay. Bye-bye. Sige, bye, anak. Bye. Naku, salamat naman at mabait ang amo ni Mylene. Wala naman akong naging problema, kuya, sa naging amo ko dito sa ibang bansa. Napakabait ng naging amo ko. Isa na siyang balo, kuya, at medyo bata pa. At ang dating kasambahay niya, kuya, ay kaibigan ko na siyang nagrekomenda sa akin para makapangibang bansa.
Minsan, kuya, ay... Mika, our contract will be soon finished. I can live without you. I will be lonely. Me too, Rocky. I will surely miss you. Oh my God. What shall I do? I think I will come with you when you return to the Philippines. What? You will go with me in the Philippines? Yes, Mylene. Pagkakasalan kita dahil gusto kita. Are you kidding? No. Hindi ako nagbibiro. Totoong sinasabi ko sa'yo, mahal kita. Paano kaya to? Gustong sumama sa Pilipinas ang amo ko at gusto niya akong pakasalan. Are you saying something? No, nothing. Nothing, Rocky. Asyong, Oh, uuwi na raw ang anak natin. At kasama raw niyang uuwi ang amo niya. ha? Bakit? Bakit kasama yung amo niya, ha? Gusto raw niyang pumasyal dito sa atin, ang amo niya. Nakaw, baka iba na yan, Rimeng. Bakit sasama yung amo niya rito? Ano naman ang masama doon Wala namang asawa yung amo niya. Ha? Maganda nga yan at malalahiyan tayo ng ibang lahi. Naka, parang natutuwa ka pa sa sinabi ng anak mo. Ha! Mahirap yan, Rimeng. Hindi pa tayo sigurado kung talagang totoo ang pakay ng kanong yan. Inay, may sasabihin sana ako sa inyo. Ano yon anak? Sa totoo niyan, Inay, nagkaunawaan na kami ni Rocky at gusto rin niya na nahulog na rin ang loob ko sa kanya at plano na naming magpakasal na dalawa sa simbahan, Inay. Payag po ba kayo ni Itay, Inay? Anak, wala kaming karapatan na tumutol sa plano mong yan. Kung saan ka masaya, susuportahan ka namin ng itay mo. Maraming salamat po, Inay. Salamat sa inyo ni Itay. Gaya ng sinabi ko, anak, kung saan ka masaya, masaya na rin kami ng itay mo. Ano bang nangyari sa'yo kagabi? Anak, bagong kasal lamang kayo bakit mo iniwan si Rocky? Oo nga naman, anak. Nagtataka kami ng inay mo. Bakit ka ba lumipat ng kwarto at iniwan mo yung asawa mo? Ano bang problema mo, Nako. ha? Bakit parang wala ka sa sarili mo? Nako, anak. Mag-asawa na kayo ni Rocky. Dapat magkasama kayo sa isang kwarto. Bakit ganon? Bakit ka tumakbo at lumipat ng kwarto? Kawawa naman yung asawa mo. Bagong kasal pa naman kayo. Bakit ganyan ka? Oo nga naman, anak. Nag-away ba kayo ni Rocky? Oo nga. Sabihin mo sa amin. Hindi po, Itay. Wala po ito. May naalala lang po ako. Ha? Ano yun? Sabihin mo sa amin, sa tatay mo. Siya nga naman, anak. May problema ka ba? May hindi ka ba nagustuhan? Parang may nililihim ka sa amin ng nanay mo. Sabihin mo, ano ba yun? Wala po, Itay. Huwag kayong mag-alala sa akin.
Bakit ka nga nagkakaganyan, anak? Alam ko may dahilan. Kaya sabihin mo sa amin ng itay mo. Nako, paano ka namin matutulungan, anak? Kung ayaw mong sabihin sa amin ng inay mo, sige, sabihin mo sa amin kung ano yung problema mo at para naman matulungan ka namin. Wala po, itay. Hayaan niyo po. Balang araw, sasabihin ko sa inyo kung ano ang problema ko kay Rocky. Hanggang ngayon, kuya, ay nahihirapan pa rin ako. Hindi ko masabi at nakakahiya sa aking mga magulang. Kuya, kasal na nga kami ni Rocky at nagbabalak na siyang bumalik kami sa Canada. Pero kuya, parang ayaw ko nang sumama sa kanya. Ang mali ko, kuya, ay agad akong nagtiwala at nagpakasal sa kanya. Sa totoo lang, kuya, hindi ko kaya. Dahil hindi ko maintindihan ang sarili ko, kuya, kung bakit. Gusto ko nang makipaghiwalay, kuya, kay Rocky. At balang araw, kuya, ay maiintindihan siguro ako ng mga magulang ko. Pero sa ngayon, kuya, hindi ko muna sinabi sa kanila dahil nahihiya ako. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Maylin. Alam mo, Maylin, hindi ko na sinabi yung talagang problem mo rito. Dahil nabasa ko nga medyo komplikado. Siguro dyan ka nawalan ng gana dahil talagang may mga ganyan talaga napakalaki ng alam ko na kaya ka nahihiya sa mga magulang mo na sabihin yan dahil naman medyo may pagka censored kaya pero nauunawaan ko. Ang mali lang sa'yo, Maylin, bakit ka kaagad nagpakasal sa kanong yan? Sa bagay sa pamumuhay, wala ka ng problema dahil balo na rin yan. At maraming pera, wala ka nang hahanapin pa. Pero ano bang hinahanap mo talaga? Guminhawa na nga ang buhay mo. Pero sa pagkakaalam ko, yan lang talaga ang problema mo. Dahil kapag gusto kang sipingan ng asawa mo, hindi mo kinakaya. Maylin, may mga problema rin ganyan dahil ay nako, medyo mahirap sabihin pero may kilala na akong ganyan. Kahit sa mga Pilipino mayroon din ganyan. Kaya lang kaya naman. Basta pakisamahan mo lang at hindi naman masama siguro kung sabihin mo dyan sa asawa mong kano, maiintindihan ka naman siguro. Hindi pa naman masyadong matanda yan Sa balagay ko, dahil sinabi mo na malapit na kayong babalik ng Canada, abay sumama ka. Malaking oportunidad yan para sa'yo, para guminhawa ang buhay ng mga magulang mo. Lalong-lalo na, may mga kapatid ka pa na pinag-aaral.
Kakayanin mo yan. Alam ko. At isipin mo na lang ang hirap ng buhay at ang pamilya mo para matulungan mo sila. Abay, swerte mo nga eh. Ha? May kaya sa buhay ang lalaking pinakasalan mo. Hindi lamang siguro sa sex ang nagpapaligaya sa isang tao. Ang talagang nagpapasaya o nagpapaligaya sa isang tao yung pagsasama, respeto at tiwala sa bawat isa. Tanda mo yan. Ha? Napaka-importante yan, Maylin. Kaya para sa akin, kung nagyayaya ng bumalik ng Canada yung asawa mo, abay, sumama ka ulit. Malay mo, baka pati pamilya mo, mga magulang mo, madala mo dyan. Di na malaking tulong para sa kanila. Isipin mo na lang yung mga pamilya mo para guminhawa din sila sa buhay. Kaya maswerte ka, Maylin, at nakahanap ka ng asawa na mabait, maunawain, at mayaman pa. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Maylin, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapid na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.